What's up mga ka-easy bro? What's up mga ano ang tawag ko sa inyo ulit, putik. Ginawa ko siyang mas realistic dapat. Dapat mas realistic, expected ko mas realistic. What's up mga kaibigan? O kaya ganun. Kasi parang wala nakakaiba dun eh. Parang weird, parang tunog Indian. Anyway, what's up mga guys? Ang gagawin ko ngayon ay magyayaping na naman tayo tungkol sa sa childhood. At gusto ko i-explore natin i-discuss ko yung mga pangyayari. Yun nga, yung childhood ako, nung bata ako, gawin natin to sa conversation na madali lang naman. I need to rewire my thoughts process at kung paano ako nagpo-formulate ng questions. So, nung bata ako noon, isa akong bata na nakakapag-imagine ng maraming bagay sa paligid ko. Like, yung mga pusa, pag naboboring ako, pwede ko paglaruan. Pwede ako mag-imagine na parang nasa ibang lugar ako. And then, nagsising sa utak ko at kind of ecstatic vibe. Like, bunch of serotonin and then nagpo-float yung utak ko sa creativity. Parang habang nabubuhay ako, may entertainment sa loob ng utak ko. Parang natural entertainment ng utak ko. Parang nakapag-generate siya ng different contents, different ideas, different thoughts. And I'm just saying it na merong active imagination yung utak ko noon. Na biglang nawala ngayong tumanda ako. Bakit nawala? Kasi I realized the truth. And I'm starting to think to lose my imagination and to think more practical and more realistic. That's the problem na naging boring bigla yung buhay ko. Yun ang simula kung bakit naging boring yung buhay ko. Just to summarize, naging boring yung buhay ko simula nang tinalikuran ko yung childhood ko. Simula nang hindi na naging imaginative yung thoughts ko. Simula nang wala ng meaning yung mga bagay-bagay sa akin at hindi na nag-generate ng creative idea o creative contents yung thoughts ko habang nabubuhay ako. Kasi noon habang nabubuhay ako, marami ako na-imagine, masaya mga ginagawa ko. And then ano nangyari ngayon? Detach na ako, pat pakiramdam ko, alam mo yung nagkakaroon ng weird core kung saan nadidetach yung isip mo sa katawan mo at lumalalim yung isip mo at nawawala ka sa katawan mo. Alam mo parang nagiging freaky yung mind natin bigla over time sa pagtanda natin. Hindi ko alam pero napagdaanan ko yun, siguro nag-evolve yung utak ko sa pag-iisip ng realistic dahil nga putik nakalimutan ko na kung paano mag-enjoy as a kid, kung paano maging imaginative as a kid. That's why it's biggest change and biggest realization para sa akin na kailangan kong ibalik yung dating creative na mind ko na nagsisync sa akin yung pagiging imaginative at pagiging less boring ng reality. Less boring to dahil maraming thoughts, maraming imagination ang nagko-collide sa present reality ko. Parang nabubuhay ako ng realidad pero sa utak ko marami nagpo-float na ideas, marami nag-float na contents without using social media. Without using social media, dati masaya ako to my own lang. Like, parang may personal social media ako sa imagination ko. But ngayon, nawala lahat yon. At ang nangyari, naging hollow ako, naging empty, at walang kakayadad na mag-imagine ng maraming bagay. That's why I'm talking na kailangan kong ibalik yung dating ako at hindi ko dapat kinalimutan yung dating ako dahil nagsimulang maging boring at walang kwenta at walang meaning yung buhay ko nung kinalimutan ko yung creative imagination at active imagination ng utak ko. Kasi di ko alam pero sabi nila sa pag-aaral ng utak ng tao, ang utak daw ay may dalawang side, logical at intellectual, at meron ding side para sa imagination, ito sa active imagination at creativity. Kasi as human being, nagke-create tayo para tayong mga langgam na maraming na-explore. Pero what if you lose the ability to imagine through imagine and to observe information to your surrounding, to making cool ideas about your surrounding. Kasi pag tumigil ka na mag
tumigil na yung sensor mo na na kumuha ng idea at imagination sa paligid mo, magiging parang liminal na yung reality mo. Parang isa ka ng tao na walang purpose at walang patutunguhan. Parang parang hindi mo alam kung saan ka papunta, kung anong dapat mong isipin ngayon. Parang completely empty yung pananaw mo at pakiramdam mo through your mood. That's why kailangan ko ibalik yung nawawalang imagination sa utak ko. At in order na magawa ko yon, na may ibalik yung dati kong imagination, kailangan ko ulit umarte at mag-isip na kagaya noon, kung paano ako nag-iisip noon. Mag-isip na parang may mga bagay na kakaiba sa mundo, may malaking spaceship, may mga ano. Although sabihin na nating medyo delusional, pero kung sa personal ko lang to na internal, sa utak ko lang to nag-work at hindi naman naapektuhan yung performance ko sa living na masyado na ako delusional na nag-imagine kung ano sa buhay ko. Kung hindi naman nakakasama, okay yun kasi nawawala yung boredomness ko at yung utak ko nag-explore, nagbe-brainstorm ng mga ideas at creative ideas na habang nabubuhay ako, nag-i-emit yun ng serotonin sa akin, lagi ako na-entertain. Nabibigyan nun ng natural na entertainment yung isip ko na nakakapag-imagine ako habang nabubuhay ako sa realidad ko, di ba? At yun nga, nawala na. At siguro, ang kailangan ko gawin ay mag-relax at hanapin kung ano yung nawawalang puzzle at start na i-reconstruct ulit yung thoughts ko, i-reconstruct yung realidad ko, i-reconstruct yung creative thoughts ko at pagsamahin ulit yung imagination at reality at mag-brainstorm ng maraming maging wonderful yung maging yung mindset parang wondrous, parang may infinite wonders sa paligid mo, may infinite abilities to gain different experience, different information, different realities, different concept of imagination. It's stream of different informations na pumapasok sa isip natin, sa imagination natin, sa pananaw natin. At kailangan ko ulit mag-operate sa ganong paraan in order na magising ulit yung inner creativity ko. Kasi kung mawawala yung inner creativity ko, mawawalan ako ng purpose sa living at mawawalan ako ng pake sa pag-imagine sa mga bagay sa paligid. At ang pangit ng buhay pag hindi ka nag-imagine, pag hindi ka creative mag-isip sa sarili mo. Pangit mabuhay pag ganun. Kasi kahit fictional o seryoso o basta may content sa utak mo na nagra-run over time, na infinite na contents na nag-circulate sa utak mo. Kasi pag na-lose ka na ng content sa utak mo at na-blank na yung utak mo, ibig sabihin nagkaroon ng creativity shutdown sa utak mo. At pag nag-shutdown yung creativity, mawawalan ng kulay yung mundo mo, mawawalan ng spark, mawawalan ng entertainment, parang nawalan ka na rin ng cellphone mo, parang nawalan yung entertainment mo at hindi mo na rin at over time hindi mo na rin kaya mag-generate ng entertainment pa, na stock up yung utak mo at hindi na kaya mag-generate ng contents. Dapat alive yung utak natin at maraming content ang dine-develop niya ito habang nabubuhay tayo, kasi sobrang helpful to para sa mental health natin. Mental health natin na kahit nandito lang tayo, maraming nag-iisip tayo ng mga bagay na imposible, mga bagay na posible, mga bagay na hindi nangyari, na nangyari. Dapat active yung mind natin, dapat habang nabubuhay tayo, nagbe-brainstorm yung utak natin ng iba-ibang impormasyon at mga information na mapapakinabangan natin at parang maging buhay tayo na active imagination, active reasoning, active
conclusion, active, basta maging active yung mind natin at yung creativity na rin at logical. Kasi ang mahalaga yun na na-stimulate yung utak natin. Kasi pag nag-start na hindi na na-stimulate anymore yung utak mo, ayun na, magsimula na maging dull yung buhay mo at walang meaning. At sobrang sucks mabuhay pag wala ng meaning, pag wala ka nang nakikitang meaning sa buhay mo at hindi mo na rin kaya gumawa ng sariling meaning. Sobrang sucks mabuhay pag ganun. That's why na-invento yung entertainment on your cellphone. At dahil may entertainment na tayo sa cellphone ay nandun na tayo. Pero minsan, na-stuck pa rin tayo, na mental block pa rin tayo. That's a problem. Hindi ko na alam kung paano yung solusyonan. Anyway, that's all my up for today. And thanks for watching this. And balik ulit kayo sa susunod. At nandito lang ako sa bahay na ito at I will back soon. Anyway, as you notice, yung buhok ko ay bago na. Dahil bumili ako ng hairspray para sa buhok ko. So, yun lang mga guys. Ayoko talaga gamitin yung totoong pangalan. Kasi, in term of privacy, may mga tao talagang makalikot at, pwede kang blackmail. Pag nag-upload ka sa media, maraming mga pwedeng mangyaring illegal kung hindi ka marunong mag-isip, mag-create ng solution sa mga conflicts, sa mga agreement, sa dictatorship ng mga tao. Mabilis kang pag weak yung response mo, mabilis ka nilang mauutakan, mabilis ka nilang ma-underestimate, mabilis ka nilang ma-psycho, mabilis ka mawawalan ng control. Pag nawalan ka ng control, masusunod sila sa buhay mo. Kaya, dapat gamitin talaga natin yung isip natin. So, yun. At wag nating hayaang kontrolin tayo ng mga stranger na magbigay sila ng opinion sa buhay natin. Kasi, dapat wag natin pakalaman yung buhay ng kung sino-sino at hindi natin binibigyan ng pakialam yan. At saka privacy na rin, baka pwedeng baka kasi hakin ka nila, baka pakilaman nila yung privacy mo at pamunuan ka nila sa mga opinion nila. And then wag pag personal na yung connection, pag alam mong masyado nang na may personal tong taon to at stranger to, ay paalisin mo na kagad sa tabi mo, mag-set ka na kagad ng boundaries. So yun lang. Be aware lang sa mga strangers. They are all creeps. Maraming creeps dyan sa kung saan saang lugar. So maraming salamat, like, comment, and subscribe, and I will back soon for new video. Bye.